ask everyone to stand up as we do this short prayer. Let's bow our heads. Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, Lord, hallelujah. Panginoon, muli po lumalapit kami sa iyo sa among ito, O God. Lord, Panginoon, hallelujah. Lord, search our hearts, Panginoon, hallelujah. Lord, samahan po kami sa among ito. We need your presence, Panginoon, and your wisdom, hallelujah, to flow in us, O God, hallelujah. And as for me, Panginoon, just use me, Panginoon, hallelujah, to speak about your word, Panginoon. What message do you want us to hear, Panginoon, hallelujah. Lord, we know, Panginoon, hallelujah, that all the wisdom comes from you, hallelujah. We just have to have the fear of Panginoon sa inyo, because the fear of the Lord, Panginoon, is the beginning of wisdom, Panginoon. Lord, thank you for this afternoon, for the life of all these people, Panginoon, hallelujah. We bless your name, Panginoon, and we just ask for your anointing, Panginoon, and your spirit to flow in us, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ngayong hapon po, we will study about, so nakita niyo yung topic. I don't know if you've heard about this word. Yes. So, this is something na we know the enemy. The enemy is in the form of in different ways. So, sa iba-ibang form, nandiyan ang kalaban natin. There is something that people, or most of us, ay nanineglect po natin kung ano to. And I believe this topic has been confirmed for the past few days and sa mga nangyayari. So, this topic about procrastination. And the title is Procrastination, Our Underestimated Enemy. So, for the main verse, para sa ating main verses, so I got two. Ang isa po ay matatagpuan sa Proverbs 27, verse 1. So, ang sabi po dito, do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. And again, sa parallel version niya sa tinatawag na Proverbs of the New Testament, which is James. This is the one that Eunice has mentioned nung nag-tithe and offering. So I said, panggitan ni Eunice ang aking main verse. So ang sabi dito, it can be found in James chapter 4, verse 13 to 17. Ang sabi dito, now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and does not do it sins. So, is there anyone who can predict what's going to happen tomorrow? Meron po ba nakakaalam sa atin? Kahit kung sino, wala. Kahit hindi naman po siya totoo, pero siya po yung sikat sa Pilipinas na si Madam Mauri, ngayon wala po siyang alam. Kung ano mga yan siya nabukasan, maging si Manong Bola po ay wala din. Pero, another question is, have you heard of this word procrastination? Yes. Okay. So, sa uni. So, hindi po ito yung hindi po ito yung procrastination or procrastinator. So, yung procrastinator, sila po yung nagpo-procrastinate. Katulog lang po ito nung Terminator, pero procrastinator po ang tawag dito. So, ang sabi po dito, procrastinator are people who practice procrastination. And what is procrastination? Means to put off something for another day. Postponing something for tomorrow. Delaying things that needs to be done now. Amen? Ito po ay ang tulad dito sa atin sa Tagalog ay yung mamaya na o yung manyana habit. Kung narinig pa manyana habit. So, ito po yung syndrome na nakuha po natin ito sa mga Spaniards So, among all the people, ang Filipino po ang isa sa mga laging nagkaganito, laging mamaya na or nagpo-procrastinate.
Dahil nga sa Spaniards na nakuha natin to. So, buti na lang si Magellan. Kilala niyo po ba si Magellan? Amen. Pero di na po natin pag-usapan yan at hindi po Philippines to eh. Amen. So, I'll just say a short story about procrastination. And nung papunta po kami dito sa New Zealand, I'm not saying we procrastinated, pero napansin ko po doon sa immigration officer, dumaan kami kasi we arrived here on the 11th of June. Pero yung visa namin ay hanggang 30 pa ng June. So dumaan kami sabi ko kay Mau, mag-book na tayo kahit maaga pa. So dumaan kami sa immigration, nagulat siya, sabi niya, oh sa 30 pa ang ano nyo sabi, sa 30 pa ang June nyo, bakit ang aga nyo? Sabi niya, parang bihira ang mga ganito, lalo ng Pilipino, sabi niya gano'n. Usually ang Pilipino daw talaga, yung beating the end, yung pagdulo sa dulo, tsaka lang yun nag-aasikaso, tsaka lang, di ba? So, I believe kasi, one reason is that, ito ay just for a tip, whenever we do such thing na binibit natin yung deadline, nawawalan tayo ng room for kung sakaling may dapat pa ayusin, di ba? What if nagka-problema ka, the next day, expired ang visa mo. Eh kung may time ka, kahit pabalikin ka, kailangan mo to, you still have time. So ito yung sample lang, pero in other ways, makikita natin kung saan magiging applicable to. And also, at sa bagay din na sa personal na naging procrastinator ako ay yung license, di ba? Philippine license is due for 1 year. Tinapos ko po yung 1 year bago ako nagano. Sumobra pa nga ako. So I mean, sa 1 year, pwede ka na kumuha in 6 months, in 9 months, pero talagang 12 months, kukuha na ako, 12 months na. Kaya nangyari, nag-drive pa ako dito sa New Zealand na walang expired na license. So, yun po, yung mga practice ng procrastinator. And again, this message is not just for you. So sabi nga, if I'm putting my finger like one of you, 3 is going for myself, no? So, yan po ang ano ng preaching nga, sabi, it's not to throw stones on people. Hallelujah. So, let's study the effect of the procrastination on the physical aspect of life. Ito po yung basic na nangyayari sa buhay natin, lalo as Filipino. So, pakinggan po natin ito, sabi, the effect of procrastination on the physical aspect of life. So, sa relationship, una po sa lahat, sa relationship, ano po bang effect nito? Especially between couple, sa mag-asawa. Diba? Sabi dito, it starts to create friction. Hindi niyo po siguro makita, pero nakalagay po dyan, mamaya na, pwede, sabi niya. So, we are blessed. We are blessed with partner. We are blessed with partner, respective husband and wives. I don't know if some of you knows it, but we are. Siguro hindi alam ng iba. But they were intended to be of helpmates. But due to this habit of procrastination, there is a possibility that one will nag, which can lead to argument. Diba? So, when we argue, habitual na itong argument, nagiging fight na, in the end, this might lead to divorce, diba? So, yung kabubukas natin, na ang isa sa atin ay nagkagalit na, dahil kaya kami magagawa, or, gawin mo to, mamaya na lang, bukas na lang. We're speaking of the reality ng buhay, as a couple. Now, kagaya nung, ayusin mo na yung bubong kasi tumutulo pag umulan. O sabi ng lalaki, hindi naman umulan, summer ngayon eh. Kaya mo na. Sabi ng lalaki, sabi naman ngayon eh. Hindi sila nanonood ng balita. LBU pala. Bigla may umulan. So ano nangyari? Hindi yung asawa babae, tak. Sinabi ko sa'yo ganyan, ikaw kasi ganyan. So, di ba? These are things na nangyayari talaga sa buhay ng tao. Same thing with the wife naman. Minsan, uwi ang lalaki, di ba? Pag uwi, umulan natin. Naku, nakapanood ng teleserye, lagi, mamaya na lang, maaga pa, mahaba pa oras, mahaba pa ganito. Di ba? So, procrastination. Another thing is about between parents naman and children, or the youth. Sabi dito sa Matthew 21, verse 28, sabi dito, the parable of the two sons. I'm sure you have read this. Sabi, what do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first son and said, Son, go and work today in the vineyard. Ano sabi ng anak? I will not. He answered, but later he changed his mind. Then the father went to the other son and said the same thing.
He answered, I will, sir. Pero, but he did not go. So, which of the two did what his father wanted? Sabi ko niya, the first, they answered. Bakit? Kasi yung first, ayaw niya, pero hindi, ginawa niya. Yung isa, pero hindi ginawa. So, alin yung mas nakita na yung kung ano yung gusto ng ama, yung first, dahil sumunod din later on. Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Bakit po siguro isipin natin, bakit tax collector at prostitute ang ginamit dito? Kasi, di ba sila po yung unstandard ang way of living ay hindi po yung bang parang tax collector yan, baka masama yan, prostitute yan, masama yan, gano'n. Pero sila yung nakarinig. Had they heard the word, sa tingin niyo ba magiging prostitute ka pa kung sinabi ng Panginoon na this is what you should do, hindi dapat tayo ganyan, dapat stick to one, dapat tax collector, alam mo yun? Kalbawa, kung ikaw ay palain mo, kaya namang bisyo mo, siguro, nagawa mo yan dahil hindi mo naman nagirinig kung yung tama eh. Pero had you known na ganito pala, tinigil ka na. So like us, which I believe is the same for us, na sumunod tayo sa Panginoon because of some circumstances. Kaya tayo sumunod. Di ba? So, halimbawa, isa pang nandito sa atin, halimbawa, si Jamie, sinabi ni Sister Dory, between parents and childhood, Tutoy, ang basura, nailabas mo na? Oo! Eh, hindi naman pala nailabas si Jamie. Nakakalimutan Jamie. Pero sabi niya, kasi pag hindi pa sinabi, hindi lang Mama Dory. Di ba? Sabi nga, about, this is something, pero sabi, na-experience namin naman, about this is about rubbish. The only time that you will remember that you have forgotten to take out the garbage is when you hear the truck 2 houses away from your house. Which is true. Dahil nung minsan nangyari sa amin ni Mama, narinig mo, ginawa agad ako, ang basura! Ako din, tapos agad ako, dahil alam ko, nalimutan. Pero, lagi tayong, So, another situations and relationship is between people. We're speaking about procrastinating. Forgiving others. So, sabihin, huwag natin kalimutan yung procrastination yung lagi pinopostpone. Lagi na lang bukas. So, maging ang pagpapatawad. Minsan, lagi na natin, sa ako na lang patatawanan si ganito, masakit pa ganyan. O kaya naman, hindi ko siya muna patatawarin kasi siya naman na may kasalanan eh. Actually, napag-usapan namin yan nung sa Bible study namin nung Friday. So, sabi dito, sa Matthew 6:14-15, sabi dito sa Matthew 6:14, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive you. So God forbid, halimbawa, may ganito pa tayong sitwasyon. And yet, we still keep on postponing. Hindi ko muna patatawarin, next ganyan. Something happens to you. Kita ng Diyos ang puso natin kung meron tayo hindi napapatawad. Do you think, at sabi dito, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you. And dahil sa kapupuspo natin na next time next time, may nangyari masama, lalayo, lalapit. So, hindi tayo nakapagpatawad. So, ayaw sabihin ko mangyari pa, pero kayo na lang magpahalog. Malaman na, hindi pwede sa amin yun. So, procrastination pa rin. Ganun din minsan sa pagtulong sa kapwa. Sometimes there are people, I'm sure, kasi this is something also na nangyayari sa atin, na kinoconvict ka to help. Parang tulungan natin si ganito, in what ways, financial, kung ano man, tulungan natin. Pero we keep on, hindi ba alis, marami naman tutulong sa kanya eh. Tutulungan, hindi na pababayaan ni ganito, ni brother ganito, ni sister ano. Diba? Pero sabi nga sa Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, huwag na natin ipagpalibang po. Yung pagtulong sa kapwa, ito po hindi na kailangan pinagpapalibang pa. Huwag natin asahan lagi ibang tao na tumulong. Kung ikaw ay kinukumbigtan mo, tumulong na po tayo. Ngayon pala. Well, we have the chance. Tapos, another is relationship between God and people. Siyempre, we forgive people na nga, natutunan natin. Pero ikaw ba mismo nakahingi ka ng tawad? Kasi lagi ang katwiro mo din,
mahaba pa naman, tsaka gagawin pa ang kasalanan, tsaka gusto ko pa yung ganito, saka ko hihingi ng tawad, di ba? Nangyayari po yan. Dahil nga, kagaya ng kid ko pa kayo, napalagaan sa ikaw na, I'm still young, I want to enjoy. Pero, tawag dito, sabi nga po sa Luke 33, sabi, but unless you repent, you too will perish. So, kailan pa po tayo? Kailan pa po tayo hihingi ng kapatawaran? Sabi nga, bukas, sa isang araw, sa drawing kayo po sa ano? No, now! Now na! So, kung magre-repent tayo, bakit pa natin hihintayin yung araw na kung kailan talaga tayo nasa sadda na sa problema? Tsaka, Lord, natawad ko, Panginoon. Hindi po ko nakahingi ng tawad mo, ganyan. Buti ko makakahingi pa tayo ng tawad. But there are cases na ang accident pa, alam mo, di ba? During preaching last time, ang thief, they come, na hindi mo ni-expect, di ba? Ganun din ito eh. We're living in this world, alam natin kung gaano kasama na ang mundo ngayon. Pero kung hanggang hindi ka pa nakakahingi ng tawad, yung tawad na talagang sincere ka, buong puso, God can see the heart eh. So yung sinasabi sa Spell kanina, God, He sees the heart. Kung yung faith mo ay ulang pa, kailan pa? Bukas? Next week? Magtitiwala na ako, Lord. Next week, ibibigay ko ng buong buhay ko, Lord. Talagang no, hindi natin wala. Sabi ko sa main verse, we are just a means. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo din sa mundo. So the timing is now. Actually, this procrastination is the opposite of now. Kasi hindi pa ako bukas. Sabi ko nga, Lord, anong bang title mo yan dito? Kasi napakadami talagang, I believe this is something na kailangan natin makita yung urgency of doing things now. Amen. Amen? So, sa health. Sa health naman tayo. Anong effect dito sa health? Nitong procrastination. Si Ate Grace, parang nandito kanina na wala. Okay. So, sa vices, sa health, ang effect nito naman is yung mga bisyo, di ba? Ano bang bisyo na meron dito? Yan. Drinking, smoking, drug addiction. So, ganun din po, same thing. May mga tao, may mga bisyo na sabi, titigil ako. Diba, titigil ako. Pero tanungin mo sila pagka, sige, kung hindi ka magparehab ka na lang. Sabi, hindi, wag mo na, basta titigil ako. Pero hindi nila alam kung kailan naman sila din ma-chuchukin yung ginagawa nila. Kung kailan sila magkakasakit. Swerte, mabuti kung lagi makakahingi pa tayo ng tawad eh. Kaya, pero kita mo yung nagiging effect dito sa katawan natin. So if you really want to quit, sabi nga, the Lord is there. Kumbaga, may mga bagay kasi talaga na ang hirap mong gawin. Talaga, dahil sinabi niya, apart from it, can do nothing. Kaya, kumbaga, kailan pa tayo magbabago, kailan pa tayo aalis sa mga bisyo? Di ba? These are general messages. And I believe and I declare that this church, hallelujah, in the future, wala magiging addicted sa kahit anong bagay nito in Jesus' name. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ganun din, about health is yung weight loss. Di ba? Lagi natin sinasabi na sa mga na magpapagal ko na ako, magagal ko na ako, mag-exercise na ako, next week, mag-jogging na ako. Umaga pa, hindi na makabangon. Di ba? Bukas, laging si bukas. Laging bukas. Sabi, sige, sana na lang tayo pero gutom na kayo, kumain muna tayo sa momote. Mga batang momote ito eh. Tandaan natin, hindi po ang pagiging malusog kung ano yung nakikita sa physical. Nasa loob din po yan. Sa mga kinakain natin. Actually, may kinain po kami naman dahil ako ang gumagawa ng word, sabi ko, yun, pag sobrang yan, kaya mo bawal ng medyo may fat o sumasakit yung daliri na yung bakit nagkakaroon. Arthritis yung parang parang ganun. Sabi ko yan. Pero, yun nga, sabi ko sa 1 Corinthians 6:19-20, your body is what? The temple of the Holy Spirit. So, kung ito pinapakain natin ng sigarilyo, pinapalangap ng ganito, sinasagad natin sa busog na hindi ka na makatayo ng talagang, alam mo yun? Ang katawan din po natin na nagsasuffer. Kung hindi ka physically fit, paano ka gagamitin din ng Lord? Di ba? Kung hindi natin iingatan ang katawan natin. Huwag natin ihintay na tayo gusto mo pero di mo Bakit? Sa kakakain mo naman, hindi mo may kilos yung mga katawan mo.
Di ba? Huwag naman natin tayo yun. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. So, another aspect ay, so again, procrastination ang pagpapabukas ng mga dapat ay gawin na ngayon. Amen? Are you with me? Amen. So again is finance. O, sa finance, ano naman lang sa finance? So control, sabi, control your spending. Marami din dito ako, isa ako sa medyo, kasi lagi ko pa gano'n, titipid na ako ganyan. Next time na lang, may bibili pa ako eh. Sayang, sale sa ganito eh. Ay, start mag-ipon na kasi sale sa ganito eh. Hindi naman natatapos sa sale, all the year, may sale eh. At hindi ka lang nakapag-sale dahil lagi sa sale. Ako lang po yung tutuwa din ang aking kabiyak ay bakit kami parang, hindi, natutuwa lang kasi minsan meron po sa akin, siyempre may mga pangailangan tayo na yung material, ganyan. Ako natutuwa lang din po sa kanya minsan nagpangit ako ng kahit bawa, kailangan ko yata ng ganito, iibig ka kagad si sister ma. Ay, sana, 20% ako ngayon. Kung gusto mo, meron na doon sa ganito. Minsan ako natutuwa na dahil kahit ibang bagay na parang hindi na alam pa rin niya sa ko, alam pa rin. Nasi. Hindi ko naman pinakikailan yung iPad nila, doon siya nag-browse. Pero maganda lang doon, is alam niyo kung saan mas mura. Di ba? Pero, siguro, lagi dyan, no? Minsan, may darating na sa bahay niya, wala pa in-order niya. Hindi mo na-order niya. Pero yung pala namin, kailangan naman sa bahay. Huwag mo kung awain mo may pag-uwi. Pagpasan tayo. Praise God po, simula na kami nag-recommit, nararamdaman ko po na yung konting parang kaya-kaya mong hindi na palampasin. Nararamdaman po niya din yun. Pero ganun nga po. So, sabi dito, may drawing pala, do I really need this or just want it? Sabi, impulsive buying, spending because of trends. Sometimes, nakikita dahil sa kauso, bibili din ako nun. Di ba? May mga tao pa na talaga yung pag meron yung isa, gusto niya meron din siya. Di ba? Hindi siya makapagano, hindi makakaalis sa ganung kalakaran. So, gusto niya meron din. So, kailan po tayo? Kailan po tayo magpapato? Kapag nagkakandabo na tayo sa utang. Diba? Alam po natin, pag hindi tayo nakakabayad on time, nag-earn to ng interest. Diba? So kung lagi tayo lagi spend na para dun sa kapila, hindi naman mahalaga. Pagdating dito, kaya ko naman bayaran yan eh. Bakit ano? May credit card kaya ako. Gano'n. Credit card. Pambabayad mo credit, yung credit card. Diba? Credit ka rin. Tapos yung iba pa, yung pagpapahuli, di ba? Sa Christmas, minsan may mga nagsha-shopping. Pero kung bakit laging hintay mo pa sa kasagsagan ng 24 ng gabi, lalo sa Pilipinas, di ba? Doon pa sila magsisisi ka pag yung rush sale, yung last minute yan. Laging dito sa last minute, nato lalo mga dapper, di ba? So yun nga, di ba? Pabili, ganyan na mentalidad eh. Sabi ni Nis, okay, next aspect is, sabi niya ay sa education. Yung procrastination sa education. At guilty rin ako dyan. Sabi nga dito, so it takes longer to finish or sometimes hindi mo na natapos talaga at all. Kasi sanay ka lang pinupostpone hanggang sa may tayo talaga tinatamad ka na, hindi mo na matapos yung pag-aaral mo. Dahil lagi kasi postpone Hindi niyo mabasa pero kaya sabi, 8 weeks for a project, pero sisimulan ng last 2 days na lang. At yung wala nang tulog, hindi na natutulog ang mga nag-aaral. Ganun din kasi kami dati, yung last day, kahit walang tulog, akala na magulang, anak, puyat ka dahil hindi ka natutulog sa pag-aaral mo. Hindi alam kasi, dapat na 3 buwan yung ginawa mo na o 1 buwan, ginagawa mo ng last day, kawawa naman ng anak ko, araw na araw ng buti. Hindi nyo alam kasi nung mga panahon dapat ako nag-aaral, ay hindi po ako nag-aaral. Di ba? So, ano to tinatamaan din tayo dito So, last is physical aspect ay sa career. So, promotion or recommendation from superior. Minsan, hindi rin po natin makuha. Bakit? Kasi, parati rin natin hinihintay yung talagang kung kailan deadline. Ganun din sa nag-aaral, ganun din sa nagkatrabaho. Hindi masabit to. So, paano kayo recommend ng halimbawa ng superior mo na promotion? Lagi ka late pumasok. Tapos basta, di ba ito tambak ng gawa mo? May time kasi na kaya mong gawin which is, alam natin lahat. Pero dahil sa, kaya naman, sandali lang yan. Along the way pala, may mangyayari pa, pangalawa na yan.
Di ba? Hanggang sa alam ko, 3, 4, yung oras na dapat mong gagawin, hindi mo na talaga magagawa siya. Dahil tambak na eh. Hindi mo na ngayon alam kung yung unahin mo. Ay, susunduin ko pa nga sikat dito. Teka, magkano mo pala, di ba? So, naubos ng oras. Hindi mo na nalalaman. Saan mo lang yung Jenny, ha? Susundin mo lang yung sikat dito. Agad sa kita maya. So, ganun din sa trabaho din, sa job application. Minsan, nag-apply tayo ng trabaho, lalo pagkano. Minsan, alam natin, wala pa naman, bukas na lang kasi may ginawa ka. What if yung time pa lang yun, nandun yung opening ng lahat ng trabaho. Nagbukas pala sila na ano, naunahan ka na. Kasi hindi ka consistent. Kasi minsan, meron, minsan wala. Laging bukas ka, kaya sa susunod na araw ka mag-apply. So, yun. So, all these are just the physical aspect ng procrastination. Pero, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung sa ating spiritual. Ano bang effect ng procrastination sa ating buhay? So, na sinasabi natin, underestimated enemy. So, procrastination is the underestimated enemy. Ano ba pag sinabi underestimated? Ano bang ano natin? Meron pala dito. So, sabi dito, regard someone as less capable than they really are. Diba? Minamalit natin, hindi natin alam. Akala natin, hindi, pero sige, mamaya. Tapos isa pa ay estimate something to be smaller or less important than it actually really is. Ito pong procrastination, ito tinatawag din na sabotaging. Yung bang hindi walang effect, akala mo parang baliwala lang. Oo, alam natin ang works ng enemy na yung talaga yung murder, yung talagang literal nakikita natin, hindi nagpupunta sa church, bisyo. Pero itong procrastination, ito po yung papupusko natin. Hindi natin alam na munti-munti na para tayo na nawawalan ng panahon na dapat nagawa natin isang bagay. Di ba? Na hindi natin nagagawa dahil sa pagpapaliban. So, yung po meaning ng underestimate. Tingnan natin yung masunod. So, sabi nga, the enemy comes in different forms and style. Ha? So, this is what has sinabi, the underestimated enemy. Kasi kung tutusin, paano magiging enemy, ha? Paano siya magiging enemy kung you have plan naman pala? Kasi pinlano mo naman eh. Hindi, gagawin ko naman eh. Mamaya nga lang. Diba? Bukas nga lang. Pero gagawin ko. So hindi mo napapansin na yung lost time, yung hindi mo ginawa, ay yun na pala yun. Nag-procrastinate ka na ng bagay na dapat mong ginawa. Halimbawa, sometimes sa physics, sa ano natin buhay spiritual, minsan may isip mo isang tao. May isip mo, out of nothing, bakit ko naisip si ganito? Tapos malalaman mo, yung pala that time na kailangan siya. Eh kung ikaw ay sensitive na, pray for him. Bakit mo naisip? Nag-utter ka kagad ng tongues, nag-pray ka, pinag-pray mo yung tao ito. After ano, malalaman mo, dati ganitong panahon, muntik na aksidente, ganyan. Which is may nangyari sa atin, kaya si Tori, kaya Bogart. Kung hindi ka hindi mo ni-response ka agad, yung time na dapat na ginawa mo, diba? Walang protection yung mga tao. Diba? Na dapat sana yung naprotektahan dahil sa prayer mo lang. Amen? So ito po yung talagang kailangan, when is the time? Now. Diba? Ngayon. So, sabi ko dito, sa effect of procrastination on the spiritual aspect of life. So, alam na po natin, procrastination na yung pag-postpone. So, I'll just mention procrastination over and over again. So, saan po, ano pong effect niya? Sa prayer life. Oh, we're moving on to the spiritual line sa natin sa buhay. Sa prayer life. So, dun sa lesson ng 9, I don't know kung ano lesson na ba yun, sabi po doon, many Christians do not reach spiritual maturity because we don't have a consistent prayer life. Diba? Walang consistent prayer life. Kasi when you want to pray, sometimes, mamaya na lang. Diba? Mamaya na lang, bago ganito. Tapos kinabukasan, may pagpe-pray ka, mamaya na lang ulit. Lagi mamaya. Lagi mamaya. And sabi dito, you should have a consistent prayer life. When you say consistent, di ba? Tuloy-tuloy, habitual. Di ba? Amen? So, yan po, naging epekto din sa atin sa prayer life. Procrastination pa rin. So, sabi dito sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Pero paano mapupunta sa atin yung prayer na gusto natin, yung request natin sa Panginoon, kung hindi naman tayo nananalangin? Kung ang panalangin natin putol-putol, hindi mo rin makuha. Kasi most of the time, we pray so hard when we needed something, when we ask for something. Ganun lang.
nagiging parang yung reward ilan, pero pag nakuha mo na, wala na ulit, di ba? So, consistency. We need consistency. Amen? And I thank the Lord sa mga words na ito. So, para din sa akin, again, consistency. So, another aspect sa spiritual life is reading the Word of God. So, the enemy does not want us to read the Word. Ito pong ayaw niya. Minsan kung kailan magbabasa ka na, that's why we're saying we do not procrastinate. Kung kailan magbabasa ka na, tsaka pa parang may isip kang ibang gawin. Minsan kung kailan gusto mo na, tsaka naman biglang may tatawa. Di ba? We can say no eh. We can talagang, sige, magbabasa muna ako. After this, tsaka yung kung ano. Di ba? Pero nangyayari, nalilimutan natin i-priority. So, bakit? When we read the Word, itong ayaw Satan. Bakit ayaw Satan? Ayaw ng enemy magbasa tayo. Sabi, because we will know the truth, and the truth will set us free. Lagi po natin itong naririnig. Pero ayaw ng kalaban na magbabasa tayo. Ayaw ng kalaban na lumalim tayo. E paano po tayo lalala? Personal reading. Another is bakit ayaw niya? Kasi he will be exposed. We will know his tactics. Kagaya po nito. Kagaya po nito. Nalalaman natin na yung palang pagpupusipon ko na yun, o pagkano, ay kasalanan din na pwede maging ugat ng hindi po makaligtasan. Kasi lagi tayo bukas na lang eh. Maging sa pananampalataya natin. There was someone na nag-preach dito na not sure kung sino, tinatanong na yung attitude doon ng mag-asawa ganyan. Tapos sabi ko, tumalik ko ito, sabi ko kayo naman, yung mga lagi hindi ginagawa kagad, o kaya mali. Sabi nga, ang lalaki daw, minsan mo nang utusan, yun, parang gano'n, mali pa. Ewan ko sino nag-preach doon. Sabi ko kayo naman, man, gano'n ka ba? Gano'n ba tayo? Sabi niya, hindi, ako, yung si bukas na lang. Sabi niya gano'n. Pero that time, talaga nasa ano ko na heart ko na itong words na ito. So kaya sabi ko, confirmation. Tapos yun is, binanggit niya yung last week niya. And mamaya niya may pastor tayo kay Sister Beth. So, nandun rin. So sabi ko talagang, these are the words na kailangan din natin narinig. So, another thing is, bakit ayaw tayo magbasa? We will gain wisdom and overcome the forces of the enemy. Remember, we are overcomers. Diba? We are overcomers. We are more than conquerors. Amen? Sabi sa 1 John, greater is He that is in us. Diba? Than He that is in this world. So when we read the Word of God, conquer lahat yan. Pag nag-pray tayo, conquer lahat yan. Diba? Kaya lang, ang problema sa atin, palagi tayo si postpone. Laging parang may mas mahalagang bagay, more than this. Let's just remember na whatever it is in this world are temporary. Sabi ba, kahit it's even the family, na talagang you work hard para sa pamilya, ganyan-ganyan, pero kung wala ka namang relasyon, dahil bukas na lang kasi marami ng trabaho, bukas na lang kumatin sa church nyo. Pero kung wala yung salvation mo, wala din kwento ng buhay mo na ano, saan ka mapupulutin? Sa kabilang eternity. Dalawa yan, di ba? Heaven and hell. Another is, this is I think is another aspect na kailangan din nating pagtunan ng pansin is evangelism. So, anong effect dito? Sabi dito, he said to them, sabi sa Mark 16:15, ang sabi dito is, go into all the world and preach the gospel to all creation. Pero what's going on? Whenever we have the chance, sometimes nahihiya talaga tayo. Aminin natin kasi hindi. Sometimes nahihiya tayo parang awkward eh. Awkward na sabihin ko to. Ang sabi po rito, preach the gospel to all creation. Lalo pa dito sa New Zealand, iba-iba ang lahi. Pero minsan kung di mo may preach, dahil ng verbal, ay di kahit man lang sana sa pag-act bilang ang Kristiyano, huwag natin compromise. Kasi kung hindi na malalaman eh, then they will start to ask questions. Bakit ikaw hindi ganito? Bakit ikaw hindi ganito? Nung umalis ako sa, ito last week lang po, I praise God kasi yung kasama ko, palibasa sa Scottish siya, hirap yung English, ang hilig pa niya magmura, ang hilig pa niya magano, tapos ako nagpapakita na lang, it hurts, sabi ko na lang parang ganun, parang, sabi ko, huwag ka na lagi mag-swear, ganyan, ginaganon ko siya. Pero sa una, nakakanyang ba rin eh, kung sabihin sa'yo, ito ko eh, sabi ko ganun. But later, I found out, na siya pala yung dating military siya dati ha, so ganun siya. Sabi niya, umalis na ako, bakit? Kasi we were just trying to kill eh. Doon sa Scottish eh, kaya ikaw siya magsalita. Tapos, wala din siya balak mag-asawa, ganyan-ganyan. Ngayon, player siya ng rugby, na-injured siya.
nung na-injured siya, discharge siya sa military. After 1 week, yung platoon, halimbawa sa lahat, siya lang ang umalis dahil na-discharge. Pumunta sa isang parang mission na nahulog yung bus. Patay lahat, siya lang ang buhay. Sabi ko nung sinasabi to, talagang, Lord, sasabihin ko na yung kumbaga yung So, doon na ako medyo nag-open na, hindi mo ba naisip na kami purpose ng buhay mo kung bakit yan? Yeah, naisip ko yan, sabi niya gano'n. Naisip ko na yung family ko kailangan pa si Kasulit. Ganun pa rin. Talagang dito lang. Kailangan ko magtrabaho para sa kanila. So, ganun din. Tinanong din niya, ikaw ba, paano advisor? Sinabi ko na lang, na good thing, nakakilala ko, habi ko ganun. I've come to learn to know God, ganyan. So, kasi hindi mo naman, yung timing ba, minsan mahirap kung makuha kung paano Pero ito na yung sitwasyon nandito na Bakit pa natin nahiya? Lagi din pumapasa sa isip ko, bakit mo ako kahiya? Sabi ng Panginoon, bakit mo kahiya mo? Ako yung source ng salvation mo, pero yan diyan ka sabihin mo, di ba? Kung hindi naman natin kaya ng verbally, again, through action. Di ba? Hanggang sa magtanong sila. So, evangelism. Tingnan po natin ang paligid natin. Kakalog-kalog tayo dito, di ba? Oh, we pray. We pray talaga na for new souls. Pero, we pray, samahan din po natin ang action. Mali mo, makakasin ka dyan sa labas lang ng kala mo, yung parang nangangailangan na, alam mo yun, pag sinabi mo lang, just say the word. Just say the word. Di ba? Again, I'm encouraging myself too. Ang dami pong bakanting kukuha na lang doon. So, when I pray, darating po tayo dyan. With blessing of the Lord. In the right time ng Panginoon. Hallelujah. Again, sabi nga po dito sa ating evangelism, nakalagay nga doon, a priority now. So talagang, kasi we're on the last days, di ba? Sabi niya, preach the gospel, di ba? Yun ang ng Panginoon. So, priority now is what is evangelism. Another that I'm also guilty of is fasting. So ito po yung minsan ang inaano sa atin ng Panginoon. Na minsan ini-impress sa atin to fast. Pero sarap ako lang. Hindi mo kaya. O kaya sa susunod na lang kasi busy ako. Ako din po ilang beses kong tinry ko sa sarili ko. Kaya lang hindi ko po magagawa. Nahihirapan po ako. Kaya I'm encouraging as well in myself. Kaya nagkaroon tayo ng fasting, sige. Pero kung gagawin po natin siguro consistent din. Di ba? Kaya yung pag-usapan natin, we do the fast regularly, hindi po tayo mahihirapan, I'm sure. Kasi magiging regular po Ano ba sabi sa fasting? It is a biblical way to truly humble yourself in the sight of God. And combined with sincere prayer, it can release God's blessing to you or to others. Alam niyo po kung bakit ako na-after na din ako dito mag-fast? It's because of my kids. Sinasabihan nila ako, papay, pag-fast mo sila. Kasi minsan sa bahay ko masyadong talagang mahirap din po. Kahit pa dalawang anak ko siguro pinalaki mo ng parang magbinigay o 3, 4, meron talagang mahirap minsan. Kaya siguro kailangan pag-fast. Hindi lang doon, ganun din. Siguro ang isang inano sa akin is my parents. They're not talking to each other for how many years now. I sometimes pa na nagpe-pray sila, pero minsan nakakalimutan ko dito dahil alam niyo yun. Kaya sabi ko, siguro ito yung mga bagay kailangan ko ipag-fast. Kasi sabi nga, it can release blessing sa iyo at sa ibang tao. Pwede hindi po tayo nagpapagalingan. Sino po dito nagpa-fast para lang ipag-pray niya sa sarili niya kundi ibang tao? I will praise God. Thank you, Lord. Gamitin natin silang, parang humingitan encouragement. Paano mo nagagawa? Bakit? Anong mo, di ba? I hope, narinig ko lang about fasting kay Pastor Jefferson Franklin. But I hope na sana minsan natin din dito sa church, ma-elaborate natin ano bang ng fasting. Let's dig deeper into it. And I know, even to mga souls na ito na pinag-pray natin, I'm sure, with God's help, they will come to our church. Hallelujah. And they will hear the word of God. Hallelujah. Lastly, by the way, sabi dito pala sa Psalm 35:13, yet when they were ill, I put on sackcloth. Sackcloth ito po yung nilalagay ng mga prophets dati. Just to show you the morning, yung sincerity nila when they pray. And humble myself with fasting. When my prayers return to me unanswered. Sometimes we pray for something. It does not happen. No matter how much. Try fasting. Try mo natin ito. And I'm encouraging myself to. Try mo natin ito fasting. But when we fast,
hindi lang you abstain. I believe this is what they say. It's not just abstaining from food, but abstaining as well yourself from worldly activities. Wala kang Facebook, hindi ka rin magbawal sa mga teleserye, wala ka rin ng ano. You fast kasi nga talagang gusto mong i-recommit, ma-restore. Amen? Lastly, ang epekto ng procrastination sa yun. Isa po is yung attending church or services and the likes. So ito po yung pag-attend natin sa church, Sunday service. Minsan, tinatamad po tayo. Sino ba mag-preach? Si ganito, ayoko. Minsan, may ganun po. May mga ganun churches. And I pray na dito po sa Naiwa. Sino pa po dito ay wala. Kung sino pong tumayo sa unahan, pakinggan po natin. Amen? Ganun din po sa lahat ng bagay. So sa prayer meeting, sa Bible study, huwag i-encourage din po natin na sarili natin na huwag next time, sa susunod na lang. Dahil ito pong church, ay sabi nga dito, it can feed our faith din. Sabi, it can feed your faith. Hindi ka nga nakakapagbasa, at least magsimula ka man lang sa pakikinig. Amen. Diba? Amen? So sabi sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So let's not give up going to church. Amen? And lastly, ay sa tithing. Medyo mahaba po yata. So last tayo sa tithing. Sino ang tithes? Kaya nata. So sabi dito sa Malakay 3:10, bring the whole tithes. Ito po yung alam na sinasabi. Bring the whole tithes into my storehouse. Sabi dito. So that there be food in my house. Test me in this, says the Lord. So minsan ito po pagta-tithes natin, yung bang, kasi online tayo, di ba? Minsan meron po mga taong talaga yung pipindutin na lang enter, parang, muna kasi marami akong gastusin ngayon Parang itatext na lang talaga, may babayaran di ba? Minsan pinopostpone na natin, next month na lang, dahil may bonus kami, ganyan-ganyan. Kaya next month na lang, dahil wala na akong babayaran sa ganito, ganyan. So I just pray na, and I'm thankful, dahil alam mo dito po sa church, we are all tithers. Thank you Lord, hallelujah. Sabi nga dito, challenge to tithe. We give first and the blessing of God follows. So that's also faith. Yeah? So you don't give, pero you don't give just because of a reward na hinihintay mo. You give because this is a commandment, you follow. And I believe, when we are asked to do something, just like today, what naman narinig natin word, when we are asked to act now, critical po yung kasunod natin gagawin. Kung anong magiging reaction mo. Ikaw ba ipopostpone mo to? Next week na lang, next week. Pero sabi nga rin po ay, delayed obedience is disobedience. Ganun din You're asked to do it now, pero hindi mo ginagawa. Next week na lang, next month. Disobedience pa rin po yun. Amen po? So when God speaks to us, what we next do is the critical part. Just like Noah, when he was asked to build yung ark, hindi naman po siya nagpatumpik-tumpik. Otherwise, di ba kapatid po siya nalunod. Pero sinunod po niya kagad si God, yung mga ano ni God, kung anong dapat niyang gawin, he followed. Same with Nehemiah. Kagaya yung preaching last week. Di ba? So, when Nehemiah heard na yung walls ay hindi pa rin nabibig sa Jerusalem, nagkaroon siya ng urgency. He asked Kings Artaxerxes na kailangan niyang gawin itong wall na ito. So, he responded quickly. Yun ang kailangan po natin When there's an urgency, we need to act now. Kung makikita po natin na hindi pa tayo talaga pala sigurado ligtas, we need to act now. We need to do it now. We need to start repenting now. We need to act. We need to do this. Kung ano yung makakaglory sa Panginoon. Hindi po bukas, hindi ngayon. Amen? Amen? So, sabi po dito, lastly sa 2 Corinthians, for he says, in the time of my favor, I heard you, and in the time of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Amen? We believe this year is the year of the Lord's favor. Amen. Pero there's also something that we have to do as well. Amen. May part po tayo na dapat gawin, which is now. Sabi ko dito, God has provided the only way. We must just need to make the choice. So sa illustration po, nandiyan po yung si Jesus na namamagitan. So, kung gusto po talaga natin to walk truly with Jesus Christ, we need to make the decision now. Hindi po next week, hindi po tomorrow.
Sabi nga sa for we're just like a mist, like a vapor. Sa totoo lang, di naman po natin masasabi kung kailan eh. It's just God who's holding our lives. Meron po dyan na malakas na malakas, pero mababalita na lang, something happened. Hindi po natin alam. Pero kailan pa po natin marirealize to? Di ba? Pag tayo bedridden na, pag tayo, wala na. Di ba? So, I pray na now is the time. Huwag na po tayo maggawa ng excuses like dun sa parable of the wedding banquet na in-invite po mga tao pero they make their own excuses. Bagong kasal ako, iano ko pa yung, ano yun, parang susuga. Yun. Tapos yung isa po ay nasabi ay yung bagong bili yung ano? Field. Yes. So marami po excuses eh. The Lord is speaking through us. May mga words po na ibinibigay sa atin ng Panginoon, pero minsan binabaliw na natin, Lord, next week na lang, next time na lang. Lagi tayo, next time na lang. Hanggang kailan? Sabi nga doon sa last verse noon, I tell you, none of those who were invited will get a taste of my banquet. Huwag na po natin hintayin mangyari yun. Na hindi po tayo maimbitahan sa kanyang piging. Sa previous preaching ni Pastor Teo, nalilip po natin doon that the Lord will come like a thief, di ba? In the night. So we cannot afford to procrastinate. Hindi na po natin kaya pang hintayin na kung kailan darating ang Panginoon, tsaka lang. Baka abutan po tayo, o kaya tayo ang mauna. So we cannot delay our commitment to God. And do not say that you are strong now. Because sabi nga, we do not know what will happen tomorrow. Sabi ko yan sa James 4, verse 14. And huwag na rin po natin hintayin ang sinasabi nga nila New Year's resolution. Nung tinignan ko po itong resolution po ng meaning, ito po sabi, fear decision, to or not to do. Yung pala, hindi lang to do or not to do din. Kaya pala, no wonder, yung ibang New Year's resolution, talaga hindi nangyayari. Dahil decision pala nila, talagang hindi naman tuloy pala ito. Kaya huwag na po natin hintayin New Year. Araw-araw po dapat yun na new, yung araw ng araw na yun. Amen? Wala na po New Year's resolution sa atin. Huwag na po natin hintayin. Kaya na-request everyone to stand up, please. Sa last slide po ang sabi, don't waste time. The more time we spend away from Jesus, the more time we spend as well to the enemy. Kasi there's no in between, di ba? So when we spend time with Jesus, we spend time with Jesus only. Pero kung hanggang ngayon hindi pa rin, then nasa world pa rin tayo. So, the time is now. Amen? And I just pray that tonight, when we go home, or ngayon pa lang, ask God na bigyan niya tayo ng puso na talagang nakaramdaman natin yung urgency. For we don't know what will happen tomorrow. We don't know what will happen tonight, or later, or kahit sa paglabas natin dyan. Pero kung ngayon pa lang, you surrender everything. Lord, help me, Panginoon. I surrender my life to you. Lord, change my heart, Panginoon. Lord, yung faith na nasa akin, palaguin mo, Panginoon. Lord, yung heart ko, Panginoon, help me, Panginoon, na ibigay sa ito ng buong pinagkukulang. Because God sees what is inside us. At yung pagbabago, Lord, yung changes, Panginoon, help me to do it now. Hindi na po ako magpapahuli pa, magpapabukas pa ang bagay na dapat ay let's just ask the Lord. Salvation is not hereditary. Hindi mo mo ligtas si pastor, ligtas si pastor, ano ay ikaw iligtas na rin. Ganun din po tayo. Kaya kailangan maging personal sa buhay namin ito. And the best time is now. Father, we thank you, Panginoon. We thank you, God, hallelujah, for your word, Lord, hallelujah. Lord, that the time is now, Panginoon, for us to recommit, for us to restore our relationship sa iyo, Panginoon, for us to walk truly with Jesus Christ, oh God, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, that we are knowing, Panginoon, that there are enemies like this, procrastination, Panginoon. And we just pray, Panginoon, that you will help us, Panginoon, to walk, Panginoon, in your ministry na nilagay mo sa amin, to walk in this calling now in Jesus' name. Hallelujah. Lord, there might not be tomorrow. Only you knows, Panginoon.
And yet we still continue to put off things, Panginoon, which sometimes also affect our relationship with people around us, hallelujah, with our parents, with our wives, hallelujah. Lord, especially with you, Panginoon, oh God. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon. If you have called us so long ago, Panginoon, and yet we're still holding this, Panginoon, we're still putting this off, Panginoon. Lord, help us to act now, Panginoon. Apart from you, we cannot do this, Panginoon. We ask the Holy Spirit, hallelujah. Please guide us, Holy Spirit. Please convict us, Holy Spirit, hallelujah. To change now and to surrender everything sa iyo, aming Panginoon. Gino-glorify ka namin. We exalt your name sa araw na ito, sa araw ito. Blessed be your name, O Lord, and blessed be your word forever and ever. This in Jesus' name we pray. Amen.